kwentong napapalood dito. Inaw nandidong kuwarano ni anarampay na. Ang darangan ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Ano unang akoro? Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. This is a public service announcement. Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na ventilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o minifan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Babangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Cebu. Radyo Pilipinas, 576 AM. Oras mahigala diri sa DYMR, Radyo Pilipinas, Cebu, alas 9:20 na sa kabuntagon. Maayong buntag ka naton tanan. And welcome diri sa tuang tulumanon ang programa Government Online mahigala. Kauban ninyo si Ate Carmel, magiguban kaninyo kutob ta alas 9:55 sa buntag. Ining tungura mahigala, ang kuan mahigala no, ito ang pag-obserbar sa ika-82 nga araw ng kagitingan mahigala nga commemoration and gikan usab dito sa event no ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. alita sa Dakbayan sa Cebu sa pagpamulong na ni Cebu City Mayor Michael Rama atong air live ang iyahang nagpadayon karon mahigala is to emphasize the meaning of fighting nga kanang pagpamulong and heroism. That's why I am challenging all of you. I don't live forever, but I can guarantee Attorney Jigs Busa, President, where are you? Jigs Busa, a big man, GCI Metro Cebu, Uptown. Kana bang di mo ma-acknowledge doon yan? Ma-acknowledge din mo. Tomorrow is the so-called jubilation because GCI man na sila. Kanang rule of law na, rule of law. Palikturon ko ni mo GCI, tagang kain GCI, dili sila deserving. Di na sa kumusulti sa kay human naman na rule of law is what is being espoused when you are a Jesus. The best work of life is service to humanity. That is Jesus. Pakpak mo mga Jesus. Oy. Rotary, isang kamot. Rotarian, isang kamot. See? What is the number one for we test? Is it the truth? Is intruding territory that does not belong to you. It is not the truth. The Constitution is very clear.
promoting local autonomy. Always remember that. The charter of the city of Cebu is replete in its historical foundation that the police is under the operation, supervision, and control of the mayor. When the mayor will direct, you have no choice. I will end up the commander-in-chief. And no one should ever avert, no one should ever disrespect. If possible, if you want to defy, kill the mayor. And I'm willing to face death for as long as I will fight what belong to the city of Cebu. Nakasabot mo? Mona Samuel, Romel, I have discussed it with you. Please. I don't want to cry, but I'm emotional. I was listening to Fabiano. Every time there is a veteran activity, I will always ask a copy of the speech of previous Colonel Sigora. This time, the other time, Colonel Alo. Now, it is Colonel Fabiano, whose age is 80 years old. Yeah, 80 years old. Sakto ko, 80 years old. Oh, see? But look, have you heard the meat of his speech? Have you heard how he was trying to emphasize that until the current times, we are still fighting a war? What is the war? We're fighting poverty. What is that? Autocracy. What is that? Dominance of so much. What is that? Idiosyncrasy, superiority, and all the T. That is what we're fighting for, Tipon. As your mayor, where is the humalon? Because sometimes, mga tuta dito, before I'll end, is to emphasize what this whole significance, what is the significance of kagitingan. Ramon Magsaysay, it was not too long ago. We were here. But what was in that inscription in the monument? And what is the inscription of the monument over there that I fought for? Huwag yung may kalibutan. I fought for it being restored where it should be. Ganun mo, guba na ni. Apel na o, igo, yes or no? Muna yung nakalimot mga tao. I have to bring you to history. Gaya lang ko ninyong time. Perte yung batihan ng lugara. Yes or no? Ikadua, perte yung ngitkitan ng lugara. Yes or no? Mga bata dinig i-produce. Yes or no? Yes! Ginunggaman, mga tog, mga hubog, naadini, name it. That when I became the vice mayor of Tamios Mania, no, when I became the councilor of Tamios Mania, I took upon myself personally bringing and convincing City Hall, let's put sodium, because when there is light, crime is prevented. Remember, the police station is at waterfront, but killing here is occurring. For God's sake, it's recorded. Babies are born. Hubog mga tao na adinhi. Why? Because na may tindahan. Maligya pa o. Tuba, unsa pa. I'm bringing to you history. Brainer, sige mo organize og event historical. Sometimes I felt bad that people do not see the significance of historical events.
And we will be doomed to commit the same mistake. If we'll never learn the lesson of the past, then we will all be being conquered. And it will only take a tyrant being made to be a tyrant, because no people stand against the tyranny. What will happen? Then we will all be subject. Nakuha ninyo? Mabitaw na sa City Hall, I keep on reminding them, argue with your mayor. Argue. Give me a better option. Give me a better opinion. Because I will always fight on what I believe. Because I believe in God. And I have my faith. And I don't see things if and when. Rotarian, is it fair to all concerned? Will it build better? Alright, ato lang balikan ng taon-taon si Mayor Rama kay murag nag-loading man ang kuan mahigala. Ato ba ning internet or ila ba ni dito sa live stream mga higala no. So mo na siya mahigala no ang iyang paghatod og mensahe karong buntag mahigala. Atong balikan si Mayor Mike Rama. That is the BCBP. Be honest. Please, be honest. Because honesty is still the best policy. Kaluoy sa tong country. Away pag ato manang yuta sa China Sea, nga Philippine Sea. Saludon ako ni BBM. Pakpakan na to ang atong presidente. To be honest with you, tama na sa historical ba? Sulti man na ni Rizal ba kasulti? Kalag yung statement, binagtanagalog matingin na, bahala na sa Binisaya, mapobre man ta, maglubog man ta, magkamang man ta, basta digit ta musugot, nga kita lupigon sa dili Pilipino, lupigon sa laing country. Much better to die fighting for the country than submit to the idiosyncrasy, to the superiority. And mind you, we don't live forever. Who will suffer? Our children. By our children, Joel, our children. Don, I cannot allow that. I'll rather be dead fighting on what I believe than living in seeing the submission and the conqueror conquering us. No way, no more, never, never again that we should be conquered. Nakasabot mo na? Wala. Hala. Mo ni ang kang humalon. The monument, an eloquent oblation, like hands reaching for heaven, soulful in supplication, stands for noble living and noble dead, whose dreams and hope shall in the end hopefully find reward in an enduring freedom. Manigwapo kayo. Hopefully find reward in an enduring freedom from all kinds of tyrannies, suppression, fear, and want. Professor Julian Humalon, igsuon sa akong maestra sa zoology. Hapit na tingin manubinta kapin si Ma'am Maida Humalon. Papa na niya si Professor, silingan na mo na dito sa Rama Compound. Kana si Ramon magsaysay. Pagkanindot, gilatid diha. Ang iyag yung credo, 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 credo. Inawat lalang, sundon
ni Los Santos Angeles. Sondon sa mga Knight of Rizal, none of here, none omnes of here. Can you please stand? Rizal Knight, because I am a Rizalite, I am a Rizalanian. Take your seat. And I've studied Spaniol, 1, 2, 3, 4, including Rizal. I've learned so much of Rizal, especially Joel Garganera with Josephine Bracken and so forth and so on. Mga uyab ni Rizal. Mutanan din sila, ngano si Joel akong i-mention? Wapata ka siguro ka ng tupad ni mo sa imong left side mo, follow na ni mo, sagdila ng vice mayor kay para man na nako atat mi sa among asawa. I fear no one except God and my wife. Amo na ako. So, okay? So I have already made a lesson for all of you. And the last, every time there is a veteran activity, it stuck in my head the statement of Colonel Sigura. And I remind all of you, this is the fate of soldiers in uniform, people fighting for our country, and they call themselves soldiers. Kaya kanang guerrilla, soldiers man na. Yes or no? When soldiers will die, they are forgotten. For according to any statement, soldiers never die, they just fade away. But when soldiers are forgotten, God is disappointed and God will be slighted. I will repeat. This has been the statement of Colonel, say first name ni Sigura? Emmanuel. Madya kasi lami anang Emmanuel. You know the meaning of Emmanuel? God is with you. I will repeat before I end. And it's always reverberating in my head. Much chiseled and epoxied in my heart. When heart speaks, my mind will listen. Soldiers never die. They just fade away. But when soldiers are forgotten, God is slighted. God is slighted. God is slighted. Thank you very much. May buntag kaniyong tanan. Happy kagitingan and hip hip. Thank you. I rest my case. Welcome to mga higala, ang paghatod ni City Mayor Michael Rama, no? Live to mga higala, gikan mismo sa Plaza Independencia sa may Cebu City Hall, or rather, sa Veterans Memorial sa Plaza Independencia, mga higala, no? At ihatod niya iyang mensahe alang sa 82nd nga araw ng kagitingan kon Day of Valor, mga higala. Tumto nakitaan nga murag nag-live naman po si RTVM, mga higala, no? So, doon ay laing event atong presidente, mga higala, karong buntaga, ang ceremonial nga turnover, mga higala, sa kining NHA Balanga City Low-Rise Housing Project, nga dunay nag-feature og unom ka building design sa usa ka condominium style, mga higala, that will benefit, mga higala, no, kining mga 216 ka mga informal settlers sa Barangay Tinejero sa Balanga City, Bataan, mga higala. So nakita nato nga kauban ni PBBM si NHA General Manager Jubentay, mga higala, iningon man naapod, mga higala, ang murag si Secretary Acuzar man siguro ni wa ko masayop sa kuan, mga higala, no, housing, mga higala. And anyway, ato niyang ihatod ang lain pang event sa atong presidente karong taw-taw, dapat sa di pa Sir Ariel managang lang ta atong palabang atong mga first ug second set sa pahinumdum mo balik ang programa ang Government Online.
Sa araw na ito, ating ginugunita ang pagbagsak ng Bataan kung saan libu-libong Pilipino at Amerikano ang binawian ng buhay dahil sa pakikipaglaban para sa demokrasya. Sila'y lubos na pinahirapan ng mga sundalong Hapones. Walang pagkain, tubig at pahinga habang pinagmarcha ng 70 milya mula Mariveles, Bataan patungong San Fernando, Pampanga. Gawin nating inspirasyon ang Death March sa ating pagharap sa mga pagsubok na kinakaharap sa kasalukuyan. Kaisa ang Radyo Pilipinas sa paggunita ng Araw ng Kagitingan. This is a public service announcement. Ingatan ang sarili mula sa banta ng pertussis. Ang pertussis o whooping cough ay isang nakakahawang bacterial respiratory infection na dulot ng bakteryong Bordetella pertussis o Bordetella parapertussis. Ito ay may sintomas ng pag-ubo na may kasamang mababang lagnat at sipon na maaaring magtagal ng 1 hanggang 2 linggo. Madali itong naipapasa sa kahit kanino sa pamamagitan ng pag-ubo at pagbahing. Ang pertussis ay nagagamot ng antibiotics pero mas mainam pa rin na magpabakuna para ito ay maiwasan. Ayon sa Department of Health, inaasahan na darating mga karagdagang bakuna sa mga susunod na buwan. Gayunpaman, una nang protektahan ang sarili na huwag mahawa o makahawa ng pertussis sa pamamagitan ng pagpapanatili ng good personal hygiene o pagsusuot ng face mask. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Good news! Isa ng ganap na batas, ang Republic Act No. 11984 o ang No Permit, No Exam Prohibition Act. Matapos itong lagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa ilalim nito, ang lahat ng estudyante na may unpaid school fees ay papayagan ng makakuha ng periodic at final exams. Sakop nito ang lahat ng public at private basic institutions o K-12, higher educational institutions o HEIs at technical vocational institutions o TVIs. Naninindigan ang ating pamahalaan sa karapatan ng bawat batang Pilipino na magkaroon ng maayos na edukasyon at hindi ito dapat mahadlangan dahil sa mga hindi mabayarang school fees. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Traffic sa araw-araw na lang ay napakalala at talaga namang nakakaubos ng oras. Kaya naman ang problemang ito ay isa sa mga nais talagang bigyan solusyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. What the President really wants is a comprehensive, holistic approach to solving the traffic problem. Hindi yung piecemeal approach, no? As has been the case all these years. No? Ito ang ibinahagi ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan matapos ang cabinet meeting na pinangunahan ng Pangulo para solusyonan ang malalang traffic at isaayos ang transportasyon sa Metro Manila dahil malaki na ang epekto nito sa ekonomiya ng bansa. For example, in the planning of our transport system, we should be looking at intermodal transport system and see how they operate efficiently as a whole. We are building now the subway. We are building other expressways, bridges connecting Bataan and Cavite, and so on. But this have to be seen in the context of all the other transport system, including bike lanes, motorcycle lanes like that, and as well as the feeder roads, and including the location of industries, residences, and so on. And that's the direction of the President. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. For 53 years, the people suffered. From heartless communist terrorists. Who killed thousands and are killing thousands more? They destroyed families, our youth, and their dreams. There should be accountability for human rights abuses and IHL violations. Our people have had enough of this senseless violence. Thousands have already surrendered for genuine peace and development. Together, victory will be ours. Sa araw na ito, ating ginugunita ang pagbagsak ng Bataan kung saan libu-libong Pilipino at Amerikano ang binawian ng buhay dahil sa pakikipaglaban para sa demokrasya. Sila'y lubos na pinahirapan ng mga sundalong Hapones. Walang pagkain, tubig at pahinga habang pinagmarcha ng 70 milya mula Mariveles, Bataan patungong San Fernando, Pampanga. Gawin nating inspirasyon ang Death March sa ating pagharap sa mga pagsubok na kinakaharap sa kasalukuyan. Kaisa ang Radyo Pilipinas sa paggunita
ng Araw ng Kagitingan. This is a public service announcement. Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na ventilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o minifan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Ganito na ba ang ubo ng anak mo? Baka pertussis o whooping cough na yan. Nagdudulot ito ng apnea o pagtigil sa paghinga, pagkahirap sa paghinga at pagsusuka. Ang pertussis ay vaccine preventable. Walang dapat mamatay sa pertussis. Pabakunahan ng mga bata dahil bawat buhay mahalaga. Mahalagang paalala mula sa Department of Health. Good news para sa ating mga senior citizens na benepisyaryo ng DSWD Social Pension. Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating Senior Citizens Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pension. Katutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Traffic sa araw-araw na lang ay napakalala at talaga namang nakakaubos ng oras. Kaya naman ang problemang ito ay isa sa mga nais talagang bigyan solusyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. What the President really wants is a comprehensive, holistic approach to solving the traffic problem. Hindi yung piecemeal approach, no? As has been the case all these years. No? Ito ang ibinahagi ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan matapos ang cabinet meeting na pinangunahan ng Pangulo para solusyonan ang malalang traffic at isaayos ang transportasyon sa Metro Manila dahil malaki na ang epekto nito sa ekonomiya ng bansa. For example, in the planning of our transport system, we should be looking at intermodal transport system and see how they operate efficiently as a whole. We are building now the subway. We are building other expressways, bridges connecting Bataan and Cavite, and so on. But this have to be seen in the context of all the other transport system, including bike lanes, motorcycle lanes like that, and as well as the feeder roads, and including the location of industries, residences, and so on. And that's the direction of the President. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Kini ang Government Online. Kauban si Carmel Matus. Radyo Pilipinas, Cebu. Alas 9:46 na, balita din sa itong pagpanag-uban sa programang Government Online kay nagsugod na no ang kaning event dito usab sa Balanga City, Bataan alang sa ceremonial nga turnover mahigala nining housing units mahigala sa National Housing Authority nga low-rise housing project mahigala. Sa itong paminaw, napipila sa mga namulong dito usab sa maong event kauban ato ang presidente mga higala. Para sa lahat, kagaya ng ginawa po natin sa 57 pa na ibang mga barangay dito po sa Balanga City. Ayos na rin po ang plano para mas maiksi na bagong daan papuntang Roman Highway at Walter Mart na ilang daang metro lang po ang magiging layo at kayang-kaya pong lakarin. Sa ating mga minamahal na beneficiaries, sama-sama tayong magtulungan upang mapanatiling maayos at maunlad ang NHA 1 Bataan Village. Asahan ninyo na kami po sa City Government ng Balanga, kasama ang ating mahal na Vice Mayor, Sangguniang Panglungsod, ang mga kagawaran ay buong puso na paghahandog ng isang bagong buhay na kahanga-hanga para sa bawat pamilya rito sa Balanga. At sa ilalim po ng gabay at inspirasyon ng programang Bagong Pilipinas at 4PH ng ating pinakaminamahal na President Marcos, pinagmamalaki po natin ihayag na handa na po ang mga karagdagang lupain
para po sa mga susunod na yugto ng mga pabahay sa ating lungsod. Nandyan po of course ang ating 2.4 hectares na phase 2. Dito po mismo sa ating site ngayon. Meron pong available na 1.7 hektaryang lupa sa may San Jose, Kataning. Also na 300 metro lang po ang magiging layo sa palengke. At meron pa pong 3.4 hektaryang espasyo malapit sa 4 lanes na 700 metro lamang po ang layo sa ating central terminal. Sa tulong po ng ating pinakaminamahal na Presidente Marcos, sa ating District Secretary Jerry Acusar, ating NHA GM Joe Bentay, at ang lahat ng ating mga kapwa lingkod bayan, ang mga karagdagang proyektong ito ay magbubukas ng pinto para po sa libong-libo pang mga pamilyang Balanggenyo at Bataenyo na magkakaroon ng maayos, ligtas at kanilang mga sariling tahanan. Muli, maraming salamat po sa pakiisa at suporta ng bawat isa na nandito, lalong-lalo na po kay President Marcos na sa kanyang presensya ngayon ay pinapakita niya ang kanyang matinding pagmamahal sa bawat isa po sa atin. Right, managatong ating Balanggenyo, balikan ang pangitabo dito sa Bataan. Mamamayang Pilipino. Maraming salamat po muli sa lahat at mabuhay po ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po, Mayor Francis Garcia. At sa puntong ito, ating tawagin ang representative ng ikalawang distrito ng lalawigan ng Bataan, Congressman Albert S. At isang putlon ang programa dito mahigalan no kay napamantay na hibilin nga pluggings mahigalan nya if maabtan po sa tong news update ang speech sa tong presidente ato lang pong ipasulod mahigalan no apan sa di pa ato sa kuan mahigala kaning paminawon ang atong remaining set sa pluggings but manamilit lang ko daan mahigala kay mosunod na atong news update karong 9:55 AM. Kaya lamang si Carmel, Matus, Pedroza, maayong buntag mahigala. Ang pagbagsak ng Bataan kung saan libo-libong Pilipino at Amerikano ang binawian ng buhay dahil sa pakikipaglaban para sa demokrasya. Sila'y lubos na pinahirapan ng mga sundalong Hapones. Walang pagkain, tubig at pahinga habang pinagmarcha ng 70 milya mula Mariveles, Bataan patungong San Fernando, Pampanga. Gawin nating inspirasyon ang Death March sa ating pagharap sa mga pagsubok na kinakaharap sa kasalukuyan. Kaisa ang Radyo Pilipinas sa paggunita ng Araw ng Kagitingan. This is a public service announcement. Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na ventilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o minifan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Good news! Isa ng ganap na batas, ang Republic Act No. 11984 o ang No Permit, No Exam Prohibition Act. Matapos itong lagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa ilalim nito, ang lahat ng estudyante na may unpaid school fees ay papayagan ng makakuha ng periodic at final exams. Sakop nito ang lahat ng public at private basic institutions o K-12, higher educational institutions o HEIs at technical vocational institutions o TVIs. Naninindigan ang ating pamahalaan sa karapatan ng bawat batang Pilipino na magkaroon ng maayos na edukasyon at hindi ito dapat mahadlangan dahil sa mga hindi mabayarang school fees. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement.
Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Text Scams. Oplan Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Ngayong panahon ng El Nino, narito ang ilan sa maaari nating gawin para makapagtipid ng tubig. Laging siguruhing sarado at walang tulo ang mga gripo kapag hindi ginagamit. I-check ang mga tubo kung may tagas at ipaayos agad kung mayroon. Imbes na mag-shower, gumamit ng balde at tabo sa pagligo. Gumamit rin ng baso pag nagsisipilyo. Gumamit ng plangganang may sapat na tubig kapag naguhugas ng mga kaldero, plato at iba pang pinagkainan para maiwasan ang tuloy-tuloy na pagdaloy ng tubig sa gripo. Ipunin ang used water at ito ang gamiting pang-flush sa toilet. I-report agad ang mga makikitang illegal water connections, gayon din ang mga unauthorized na pag-iigib sa mga fire hydrants. Ito ay mga simpleng paraan lamang, ngunit sa ating kooperasyon ay malaking bagay ito upang masigurong sapat ang ating water supply sa lahat ng panahon. Isang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Women are not often seen to hold high-paying professions. To be labeled as emotional or insensitive as a male is seen as weak and not masculine. Women are often ridiculed in sports. They are not seen as strong or athletic. Boys are expected to excel in math and science scores. However, these are only stereotypes. Society should look past genders and treat everyone equally. A reminder from this station. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at saan ka man sa buong kapuluan, babangon sa bagong sigla. Kababayan, Standby. Broadcaster ng bagong mamamayan, tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Cebu, Radyo Pilipinas, 576 AM. Oras may gala diri sa DYMR Radyo Pilipinas Cebu, alas 9:56 na sa Kabuntagon. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Congressman Albert Garcia. May butag ka natin tanan, nausap kita sa lagi edisyon sa itong news update. Nahunta mga balitang lokal. Regional Schools Press Conference 2024, gibuksan karong adlaw. Detalye ni mga balita hatod ka nato ni Jessa Agua Ilanan. Radyo Pilipinas Report. Atong balikan ang maong balita mga hinalan. Nagpadayon karon ang opening program sa Regional Schools Press Conference sa Department of Education dinhi sa Central Visayas. Kini gipahigayon sa Sisters of Mary Girls Town sa Barangay Poblasyon sa Dakbayan sa Talisay. Karong tuiga ang host mao ang Schools Division of Talisay City. Inyong madungog sa background ang resource speaker nga si DepEd 7 Regional Director Dr. Salosiano Jimenez. Siya maoy pinasidunggang nga dinapit og guest speaker sa pagayon nga pagbukas nga diin libuan ka mga campus journalists ang nagtapok gikan sa nagkalain-lain nga mga component provinces sa Central Visayas, sa lalawigan sa Cebu, sa Bohol, sa Siquijor ug sa Negros sa Oriental. Kini sila diri aron sa
pagsangka sa individual o sa group categories diin kung kinsa ang makadaog niini mao mo representar sa Central Visayas region ngadto na sa National Schools Press Conference. Aniya sabi ni si Talisay City Mayor Gerald Anthony Samsam Guria singon man ang mga tinubyanan sa DepEd sa nakalain-lain nga mga schools division tibuok ka region. Diyan siya usab karong buntag nga ang National Schools